بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسول الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كلها وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para sa lahat ng mga tagapakinig at lahat ng mga taga-subaybay nitong aming programa, ito po ang aming pagpapating ng mensahe sa Islam patungkol po sa aming paksa na bakit nilikha ng Diyos ang tao. Subalit, ang una po nating malaman na dapat ang tao ay maniwala sa Diyos, dahil marami mga tao ngayon na hindi naniniwala sa Diyos, bagkus ang kanilang relihiyon ay hindi na nila pinag-aralan sapagkat natuwa na sila sa nilalaman ng mundo na kanilang tinitimasa. Mga mahal na mga kapatid, mahal na taga-subaybay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'udu' ni'matillah la tuhsuha. Nang ibig pakahulugan, kung bibilangin lamang ninyo ang mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo ng Allah, kailanman ay hindi ninyo ito kayang bibilangin. Magsimula tayo sa mga biyaya na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Tingnan natin ang ating mga mata, ang ating mga ilong, ang ating mukha, ang ating kamay, ang ating paa, ang ating buong katawan at kaluluwa. Sino ang nagmamay-ari nito? Lahat ito ay mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Walang papayag sa sino man sa atin na kapag ang kanyang mata ay kahit babayaran pa siya ng ilang libo o ilang milyon para tanggalin ang kanyang mata, walang papayag sapagkat ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. O ang kanyang ilong, tanggalin ang kanyang ilong, hindi siya papayag sapagkat ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano ang gagawin ng isang tao? Dapat kilalanin niya ang kanyang tagapaglikha para malaman niya kung ano ang dahilan kung bakit siya nilikha dito sa mundo. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sumamba lamang tayo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Dhariyat chapter 51 verse 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga jin at mga tao maliban na tanging sumamba lamang sa Kanya. Kaya ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao, dapat siya ay sumamba, dapat siya ay magpasalamat upang makuha niya ang kaluguran ng kanyang Panginoon sa tamang pamamaraan ng pagsamba. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng mga babala sa mga tao na kailangan siyang sambahin. Nag-invite ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao magbalik loob sa Kanya o sumamba lamang sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 2 verse 21 ng Suratul Baqarah sa Quran, chapter 2 verse 51, sabi ng Allah, Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga tao, o sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo at sa mga nangauna sa inyo, upang harinaway magkaroon kayo ng tamang pagkatakot o mangilag kayo sa pagkakasala. Kaya ang Panginoon Allah ay nag-invite sa mga tao na sambahin siya. Taliwas ito sa aral ng iba. Kung ating
ikumpara sa aral ng ating mga kapatid, ang kanilang kapahayagan, kung bakit ko sinabing kapatid, sapagkat kayo din ay nagsimula kay Adan at kay Eva. Ang inyong mga kapahayagan ay tinatawag na Biblia, na may nakasulat doon na Marcos 7 talatang 7, na doon ay sinabi, datapwat walang kabuluhan ang ginagawa nilang pagsamba sa akin. Mga doktrina at aral ng tao ang kanilang mga sinusunod. Sino ang nagsabi dito sa Biblia? Ang sabi daw sa Biblia, ang nagsabi nito ay si Jesus Christ. So kung ang Quran nag-invite ng tamang pamamaraan ng pagsamba, ang Biblia naman nag-discourage siya na huwag sumamba sa tao. Dahil bakit? Walang kabuluhan ang kanyang pagsamba. At naulit pa ito sa Mateo 15 talatang 9. Ganon din ang pagkasabi. At sinabi ni Hesukristo, datapwat walang kabuluhan ang ginagawa nilang pagsamba sa akin, mga doktrina at aral ng tao ang kanilang sinusunod. Kung bakit nahulaan ni Hesukristo yon, na maraming mga tao sa ngayon ay sumamba sa Kanya, sapagkat maraming taong naligaw sa pamamaraan ng pagsamba. Na instead na sundin si Hesukristo, sinamba na siya sa ngayon. Kaya ang aral na kanilang sinunod ay hindi galing kay Kristo, kundi galing sa tao na ordinaryo. Mga kababayan, mga mahal na kapatid, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbibigay sa atin ng babala na huwag tayong magtambal sa Kanya. Sapagkat ang pagtatambal sa Kanya ay malaking kasalanan. Lahat ng kasalanan na magagawa natin ay may kapatawaran, subalit ang isang kasalanan na walang kapatawaran, ito ay pagkakaroon sa Kanya ng pagtatambal. Ang pagkaroon sa Kanya ng kawangis, kamukha, katulad, kapartner, o lagyan mo siya ng kahalintulad sa Kanyang pagkapanginoon, ito ay napakalaking kasalanan. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagbigay ng reminder sa tao na huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi sa Biblia, huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa ibabaw ng kalangitan o sa silong ng kalupaan o sa ilalim ng tubig, dahil ang inyong Diyos ay mapanibughuin. Nakasulat yan sa Exodus. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbibigay remind sa atin na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah la yagfiru ayushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sinuman ang nagtatambal sa Kanya. Subalit, pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan liban dito. Lahat ng kasalanan na nagagawa ng tao ay mapapatawad maliban sa isang kasalanan. Ano ang kasalanan na ito? Ito ang pagtatambal sa Kanyang pagkapanginoon. Na kapag namatay tayo na meron tayong kinikilalang ibang Diyos liban sa Allah, wala nang kapatawaran doon sa kabilang buhay. Ang kanyang hantungan ay ang parusa doon sa apoy sa impyerno. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Innahu may yushriku billah faqad haramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sabi ng Allah, katotohanan, ang sinuman ang nagtatambal sa akin, faqad haram, ay ipinagbabawal na sa kanya ang Jannah, ang paraiso. Mananatili siya doon sa apoy ng impyerno magpakailanman. Walang makakatulong sa kanya doon, ni isa sa kanyang mga magulang, kapatid, kaibigan, walang makakatulong sa kanya doon sa kabilang buhay. Kaya sikapin natin, mga mahal na tagapakinig, mga mahal na taga-subaybay nitong aming programa, pagsisiwalat ng katotohanan, bakit tayo nilikha ng Diyos. Dahilan ito na tayo ay kikilala sa Kanya ng tamang pamamaraan ng pagsamba upang magawa natin ang pagsunod sa Kanyang gusto at paglayo sa Kanyang mga ipinagbabawal. Ipinagbabawal niya ang pagkaroon ng pagsamba ng ayon sa inyong opinion lamang. Kaya ito ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang relihiyon, sapagkat ang ibang relihiyon ay ayon lang sa kanilang opinion. Kaya ang iba naman nagsasabi na walang maliligtas sa relihiyon. Kaya ang ginagawa niya, gagawa na lang daw siya ng kabutihan at hindi na siya sasamba sa tamang pamamaraan na ayon sa katuruan ng propeta. Ito ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang relihiyon, sapagkat
Maraming tao na nag-imbento ng relihiyon na hindi niya sinunod ang tamang pagsamba ng itinuro ng Diyos sa lahat ng propeta. Mga mahal na kapatid, mga mahal na taga-subaybay, sa Islam po, itinuro na ang tamang pamamaraan ng pagsamba ay pagsunod lamang sa propeta upang magkaroon tayo ng tagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Mga mahal namin na taga-subaybay nito, bigyan niyo po ng pagkakataon na suriin ang pananampalatayang Islam. Dahil po, kapag namatay tayo na meron tayong kinikilala pang ibang Diyos, maliban sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, kundi mapapahamak tayo doon sa kabilang buhay. Sa Islam, isa lang ang pamamaraan ng pagsamba. Dahil iisa ang Diyos, iisa ang pamamaraan ng pagsamba. Kahit anong lahi ka man, anong tribo ka man, anong nasyon, anong kulay, ikaw man ay kayumanggi, ikaw man ay puti, ikaw man ay itim, kapag ikaw ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, uniforme, unity, tauhid. Ibig sabihin, kaisahan ng Allah sa kanyang pagsamba. Lahat ay pantay-pantay, walang pagtatangi-tangi. So ito ang pamamaraan ng Islam, mga mahal na viewers. Ang pamamaraan ng Islam sa pagsamba ay nag-iisa lamang, hindi magkakahiwa-hiwalay. So kung meron man na magkakahiwa-hiwalay, ito ay bid'ah, ito ay pagbabago sa relihiyon. Katulad ng nangyari ngayon, napakarami ng pagbabago sa relihiyon dahil nga sa opinion lamang nila ang kanilang nasusunod. At hindi dahilan na basta na lang tayo papasok sa relihiyon na hindi natin na pinag-aralan, bagkus ito ang dahilan na pagsikapan natin. Dahil bakit? Marami nga sa tao na nagsasabi na hindi na tayo maliligtas sa relihiyon, kundi sa pakikipagkapwa lamang, pakikipagbaitan sa tao, gumagalang. So ito ay hindi tama. Ang tama ay kailangan natin maghanap ng katotohanan. Hanapin natin ang katotohanan dahil ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. Maling-mali po na sasabihin na walang maligtas sa relihiyon. Meron pong maligtas sa relihiyon. At ito ang relihiyon ng tunay nating Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit napakaraming relihiyon ngayon sa atin, dyan sa ating bansa, sa Pilipinas, dahilan ito, dahil sila ay nagsisikap para maligtas sa Diyos. Kaya sila pumasok sa relihiyon dahil gusto nilang maligtas sa Diyos. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo maghanap ng relihiyon, upang tayo ay maligtas. Dahil sa pamamaraan ng kapayapaan ng ating tagapaglikha, bibigyan niya tayo ng mapayapa sa ating puso kapag natagpuan natin ang tunay na kadakilaan ng kanyang relihiyon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi naggagabay sa mga naghihimagsik sa pagsuway. Bagkus ito ay isang paalala na hanapin natin ang tamang katuruan. At dito sa Islam, ibinibigay na ang tamang katuruan na ito ang daan papuntang paraiso. Ang sinuman ang lumihis dito, siya ay mapapahamak at siya ay magiging talunan. Sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Imran, chapter 3, verse 85 ng Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sinuman ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam, tunay na hindi tatanggapin ng Diyos sa kanya. Hindi tatanggapin ng Allah para sa kanya. Siya ay isang taong talunan sa araw ng paghuhukom. Ang tunay na relihiyon, ito ay ibinigay ng ating Panginoon. Ito ang daan tungo sa kaligtasan. Sinabi ng Allah sa chapter 3 verse 19 ng Suratul Imran, Inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan, ang inyong relihiyon para sa inyong Panginoon ay ang Islam. Kaya mga mahal na kapatid, mahal na tagapakinig, suriin pong mabuti ang inyong relihiyon. Kung ang relihiyon ninyo ay nagtuturo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, panahon na para gumising sa katotohanan. Ito po ang aming programa, laging nagsisiwalat ng katotohanan. Naway, subaybayan niyo po kami, samahan niyo po kami palagi hanggang sa muli po. Wa akhir dawana, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu alaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.